Inisyuhan ng Office of the President and Travel Authority si Vice President Sara Duterte para magtungo ng the Netherlands. Sa isang pahayag, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na pinagkalooban ng permiso na bumiyahe si VP Sara mula March 11 hanggang April 30, 2025. Sakop nito ang kanyang pagbiyahe patungo ng Germany, France, Belgium at the Netherlands. Kahapon kinumpirma ng Office of the Vice President na umalis patungo Amsterdam si VP Sara bandang alas 7:40 ng umaga. Ito ay upang sundan ng kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto at dinala sa The Hague para humarap sa International Criminal Court. Kasunod ng kanyang pag-alis, kapansin-pansin rin ang biglaang pagpapalit ng profile photo ng official social media account ni VP Sara na ibinahagi rin sa page ng Office of the Vice President. Makikita dito ang pulang tali kung saan nakasulat ang katagang Bring Home PRRD na may fist bump emoji. Kasama rin sa sinasabing bumiyahe patungo ng the Netherlands si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Kahapon, kinumpirma ng House Secretary General na nagsumite ng travel clearance ang kongresista. Minsan nagmamadali yung biyahe. So, we just issued the travel clearance when it's ready. Yung iba nga nasa airport na, minsan nakaalis na. Just to say na the trip was approved by the House of Representatives. It's not unique. We do it also for other congressmen. Samantala, bumuelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na isa umanong stage kidnapping ang nangyari sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Yusek Castro, wala namang elemento ng kidnapping sa nangyaring pag-aresto sa dating Pangulo. Ano-ano po ba yung elements ng kidnapping? Ba? Pagkuha ng sapilitan ng walang otoridad. Yan yung pinakasimple. Yan ang pinakasimple para sa taong bayan. Unang-una po, paano po magiging kidnapping kung may warrant of arrest? It was issued by an authority, by the court. Joanna Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.